scalar and vector. So first, i-define muna natin yung scalar. By definition, scalar is a physical quantity that has only a magnitude. So meron dyan mga example like pwedeng mass, pwedeng length, pwedeng time, pwedeng temperature, pwedeng volume, pwedeng density. So yan yung mga examples ng scalar. To elaborate further, halimbawa ng mass, halimbawa 1 kilogram. Okay? Sa length naman 2 meters, kunyari. Sa time naman 45 seconds. Sa temperature 27 degrees Celsius. Okay? So ganun siya. So sa volume naman 35 cubic meter. Sa density so dito sa scalar, ito yung tinatawag natin na magnitude. Yan. Magnitude yung amount ng physical quantity. Yung vector naman, it is a physical quantity that has both a magnitude, meron na siyang magnitude at meron pa siyang direction. So yung mga examples dyan is yung position, bawa sa map, ganyan, displacement, velocity, pwede din namang acceleration, pwedeng momentum, yung impact, diba, sa physics, pwedeng force, okay? May examples dyan, halimbawa yung position sa map, diba meron tayong mga coordinates, okay? Pwedeng, itong position and displacement, pwede siyang pareho, diba yung may mga north, south, east, and west, ganyan. So yung velocity naman, halimbawa, 16 meter per second. Okay? Sa acceleration naman, pwede siyang 9.81 meter per second squared. Ayan. Yung momentum naman, pwede siyang 1 kilogram meter per second. Tapos yung force naman in terms of Newton, ayan. That are the examples of vector. So yung vector, halimbawa ito yung vector AB, anong siya? Yung symbol niya or yung um, symbol niya is yung parang arrow sa taas ng dalawang letter na yun. So that is represented by that arrow. So ito yung vector AB. Okay? Ang tawag dito is vector AB. So ngayon, dyan sa vector AB na yan, makukuha natin yan yung direction. Magpa-plot lang tayo ng horizontal line dun sa kanyang tail. Yan. And then yung makukuha natin dito na theta or yung angle dito. Diba? Ito yung angle. So ito yung magbibigay ng direction sa vector. Tapos ito naman yung length nitong vector. Ito naman yung kanyang magnitude. Okay? So merong amount yan. Pwede halimbawa 10 meters, ganyan. Sample lang yan. Okay? Tapos ang tawag dito sa parang arrow na yan, ayan, ang tawag dyan is head. Tapos dito naman sa tail na ito, ang tawag dyan ay tail, yung dot.
Okay, yan yung composition ng ating vector. So, kahit anong letter, pwede siyang gamitin as notation or denotation ng vector. Halimbawa, vector A, ganyan, or vector AB, gano'n. So, pwede din naman maliit. Halimbawa, yung radius, di ba? Radius is also a vector. Yung velocity, so, pwede din naman siyang vector, di ba? Yung force, okay, pwede din naman siyang vector, ganyan. So, kahit alin dyan, pwede yung gamitan na representation ng vector. Tapos, we have different types of vectors. So, mga types of vectors, una, we have parallel vectors. So, from the word parallel, so sample niya halimbawa ito, parallel yung vector A at saka vector B. Sample lang yun. So, halimbawa, ito naman siya. So, that is vector B, kunyari, at saka vector C. So, yan, parallel vectors yung tawag dyan. Okay. So, dito under sa parallel vectors, meron tayong equal vectors na tinatawag. Equal yan kapag yung kanilang magnitude ay equal din. Same yung value, same yung amount. Halimbawa ito. Ito yung vector A at saka vector B. Okay. So, itong A that is 10 meters. Tapos yung vector B that is 10 meters din. Halimbawa, ganyan. True is, kasi di ba pag sinabi natin vector, merong direction. So, halimbawa, ito di ba nakaangat naman yan. So, merong certain angle yan pareho. Okay, so this is a vector. Okay, so ang sinasabing equal vector kapag pareho yung kanyang magnitude. So, ito, vector A is equal siya sa vector B. Yun yung ibig sabihin dyan. The other one is anti-parallel. So, kasalungat lang siya nun. Anti-parallel vectors. So, dito naman, two vectors are said to be anti-parallel vectors if they are in opposite direction. So, halimbawa, yung vector A is papunta dyan, at saka yung vector B naman is papunta dito. Diba? So, magkasalungat yan. So, ang tawag dyan is anti-parallel vectors. Okay? And then, kapag inequate natin siya, that is also a negative vectors. Kasi di ba magkasalungat nga siya. So, ilalagay natin siya dito. Negative vectors. So, that is just like this. Vector A is equals to negative vector B. We also have collinear from the word linear vectors. Okay? So, ito naman, they are said to be collinear vectors if they act along a same line. So, halimbawa ito, kahit magkasunudan siya or same ang direction, yan. Ito yung vector A at saka vector B. Diba, pareho siyang papunta sa taas, hindi sila magkasalungat, pero collinear sila kasi they are act along on the same line. So, pwede din naman ganito siya. Yung isa papunta doon sa kabilang dulo, opposite direction siya. Pero ito ay collinear vectors pa din. Next is co-initial. From the word initial. Okay? So, it means meron siyang isang single dot dyan kung saan dun sila nagmumula or yung origin. So, ba, meron ka ditong apat na vector. Sorry, hindi siya tumama. Okay. Papunta siya dun sa palayo siya dun sa origin, yun ibig sabihin ng co-initial. So, ito halimbawa yung vector A, ito yung vector B, ito yung vector C, at saka ito yung vector B. So, yan yung ibig sabihin. Ang co-initial nila is itong origin na ito. Okay?
So kung mapapansin niyo dun sa co-initial, yung kanilang tail yung magkakapareho, dun sila nanggaling, yung origin. So dito naman sa coterminous, okay, dun sa word na terminal, di ba? Pa dun sila nagsasalubong, okay? So yung common point nila, nandun yung mga arrow nila, okay? See the difference? Kanina di ba yung arrow na palabas or palayo dun sa origin? Pero dito sa coterminous, halimbawa yung vector A, vector B, vector C, at saka yung vector D, ay lahat sila papunta dito sa isang origin lang. Okay? Yung kanilang terminal ay pare-pareho. We also have coplanar. Okay? Coplanar vector. So, alam naman natin yung plane is 2D. Diba? Diba? Ayan, 2D. Tapos, meron dyan mga vector. Regardless kung saan papunta or anong direction ng mga vector na yun. Diba? But, nandun siya sa loob mismo ng isang plane, kaya tinawag siyang coplanar. The other one is non-coplanar. So, ito naman, wala siya sa iisang plane lang. So, nangyayari ito, halimbawa, 3D. Kunyari, meron tayong box. Okay? Ito yung box. Sorry sa ating, um, kunyari, ganyan yun. So, yan, box yan. So, dito, halimbawa, meron akong mga vector dyan. Dun sa isang plane na ito, di ba? Isang plane yan, yung orange, isa lang yung plane nila. Tapos, merong isang naligaw dito, di ba? Dito rin ako naglagay. So, ito yung tinatawag na non-coplanar vectors. Kasi itong violet na vector, wala siya doon sa, hindi siya kasama ng mga red na vectors. Yun yung ibig sabihin ng non-coplanar vectors. 3 or more vectors are said to be non-coplanar vectors if they are distributed in space. Okay, so, wala siya doon sa iisang plane lang. We also have polar vectors. Okay, so ang definition naman ng polar vectors, kapag they have the same straight line effect. Okay, halimbawa, displacement. So, pwede dito yung mga displacement. Or kaya naman yung velocity. Diba? Kasi meron lang siyang straight line effect. Okay, so straight line effect. So, aside from that, pwede din naman ang acceleration dito. At yung force. Okay? Another one is axial. Yung axial vectors naman is having same rotational effect. Okay? Rotational. Yung kanina, straight line, di ba? Ito naman, rotational effect. So, mga example dyan, pwedeng angular momentum, pwede din namang angular velocity, pwede din naman angular acceleration, at saka yung torque. Okay? So, dito naman sa vector addition, yung pinagkaiba niya, pag geometrical method yung ginamit natin. Halimbawa, ito yung isang vector. Okay? Tapos, the other vector is ganyan. This is vector A and vector B, kunyari. Then, yung tinawag siya na triangle law yung una, di ba? This is triangle law yung gagawin natin. Because, magpo-form ka lang naman ng triangle. Okay? So, mula doon sa origin, papunta doon sa displace niya na position. Tapos, ito yung vector C. So, by geometric, gagawin mo lang siyang vector C is equals to vector A plus vector B. Okay? Yung displacement na tinatawag na. So, hindi yung magnitude mismo yung i-add natin na. Okay? So, ganun po siya. Pag sa geometrical, ganun siya mag-analyze. The other one is known as
parallelogram. Okay? From the word parallelogram. Okay? So, parallelogram, mag-form ka lang din ng parallel. Okay? So, ito. Tapos yan. Okay? So, ito, vector B din yan. Ito naman ay vector A. Same pa din naman, ito pa rin yung formula na gagamitin mo. Para lang siyang kalahati ng triangle. Okay? Pero same lang din naman kasi yung effect. Kahit hatiin siya, yung vector C o yung displacement na vector naman niya is hindi naman nagbago. Yung parang hypotenuse. So, what if kapag polygon law? Okay? Yung polygon more than di ba, marami ng gon kasi poly na nga siya. So, example dyan halimbawa, ganito. Meron siyang ganyan na vector. Kunyari lang, nagtapat-tapat yan, ha? Okay. Then, ito ay vector A, vector B, vector C, and vector D. Okay? So, ilalagay mo lang siya dyan. Ito yung A, ito yung B, ito yung C, ito yung D. Okay? So, as you can see, hindi siya nagkaroon ng close na vector. Diba? Closing vector. So, yun yung gagawin mo. So, mag-draw ka ng another vector papunta dyan. So, yan. So, ang kanya naman equation is, magiging iyon na. So, that is, vector E is equals to vector A plus vector B plus vector C plus vector D. So, ganun po siya. Meron pa tayong commutative property at saka associative property. So, pareho lang siya kung paano natin i-analyze siya sa ating algebra. Meron din naman tayong subtraction of vector. Same lang din, magpapalit ka lang din ng kanyang operation. Okay? So, ayan. So, ano ba yung sinasabi na unit vector? So, a unit vector So, unit vector is a vector that has a magnitude of exactly 1. Okay? Exactly 1 magnitude lang. Yung kaya tinawag siya na unit vector. Drawn in the direction of a given vector. So, halimbawa, ito yung malaking vector A. Okay? Yung kanyang unit vector A, yung nasa taas niya parang hat. Ganyan. So, ganun po siya. So, it lacks both dimension and unit. Its only purpose is to specify a direction in space. Yun yung ibig sabihin ng unit vector. So, ganun po siya. So, yung mga next topic natin about dot product, cross product, yun yung next sa vector. Yun yung mga quantity ng vector na i-solve natin sa mga next topic natin dito.